So what's up mga pops, welcome back sa aking vlog. Once again, it's your boy Julius String, and kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. For today's video, re-reviewin natin tong aking nilagay na crash guard together with this handlebar riser. So bago muna ang lahat, balikan natin kung paano ko siya nilagay at in-unbox. So stay tuned guys, see ya! Ito yung crash guard na nabili ko sa Lazada. Lalagay ko na lang sa description yung links kung saan ko siya nabiling store. And wag na natin patagalin, unbox na natin kaagad. Mukha namang maayos yung pagka-box niya. Mga 3 to 5 days ang kanyang delivery. Nakalimutan ko kung saan lugar galing to, pero mabilis lang siya. Hindi siya umabot ng 1 linggo. Nakabalot na naman siya ng ganito. Pero okay lang, at least secure siya. Hindi siya magagasgasan. So guys, ito na. Ibang parts naman niya okay lang. Wala namang scratch. Decent naman yung pagkaka-paint niya. And yung ganito talaga na klase ng paint job is madaling magasgasan talaga yung mga ganitong klase. Meron yung parang rough na para siyang naka-powder coat ba tawag dun. Pero medyo mahal ata yun. Magaang lang siya. Pagkaka-build niya talaga, matibay. Bakal talaga siya. Yung winelding na spot, okay naman. Ito yung mismo nilalagay dun sa footboard ng ating ADB. Ang nagustuhan ko dito, minimal lang yung design niya. Ang habol ko lang talaga dito is maprotektahan yung ating ADB. And this one, ito yung kabitan mismo nung mini driving light, pwede ka magkabit dito. Yung weight naman niya, sakto lang, nasa 3 or 4 kilos. Bali, half lang pala yung kinuha natin na crash guard. Bali, meron na rin siya kasamang 6 na screw. Ito. Lagay ko na lang din ulit yung links neto sa description. Ito yung mga binili natin. Adjustable cup holder and Motowolf motorcycle handlebar heightening. Ito. Wow, ganda. So guys, meron ditong 4 na bolts. Ito na yung pinaka riser natin. Ganda ng quality. Tsaka yung kulay niya medyo, hindi siya red na red eh. May pagka-dark yung red niya. Ito naman yung ating adjustable cup holder. Ganda ng quality na ito. Ito na yung pinaka-todo niya eh. Ayan guys, so adjustable siya. Ito yung pang-adjust niya. Maganda naman. Hard plastic. Ayan. Ito yung kasama niya guys. Maliit na wrench. Allen. May 2 Allen na maliit. Ito. So pinakabit ko na siya dito sa motor shop. Meron lang siyang konting problema. Medyo hindi lang talaga siya pantay, kaya ginawa na lang namin ng paraan. Konting adjustment lang naman and mapapasok mo na rin yung mga tornilyo. Dito naman sa handlebar heightening, wala naman ako naging problema. Madali lang naman siya ikabit. Hindi lang naman to para sa pampaganda ng motor. Lahat naman ang nilagay natin dito ay may purpose talaga. Itong handlebar heightening, nakakadagdag siya sa maneuver, sa handling at sa comfortability. Ang bilis lang gawin guys. Ang ganda ng pagkapula niya. Oh. Kitang kita. Saktong-sakto sa kulay ng motor natin. Parang 15 minutes lang natin nilagay ito lahat. Oh. Ganda ng crash guard. Sakto lang, hindi siya yung OA na crash guard talaga na ganitong type ng crash guard yung gusto ko, lang, simple lang. So guys, ito ang ating final look ng ating crash guard after natin siyang ma-install. Dito pala sa footboard flooring ng ADB, meron tayong kinat na piece ng rubber para magkasya siya dun sa butas. Pang lock niya, which is na patungan na natin ng bracket. Kaya hindi na natin maipasok. Ngayon, naka-unbox na siya. Gagawin natin, no choice tayo, ikakat na lang natin to. And now guys, ayan, bali, ito na yung pinakalapat na lapat niya. Naipasok na natin lahat ng pinakalock niya na bilog. Overall, good naman siya para sa akin. Isa pang issue na napansin ko, medyo naging bulky lalo yung motor natin dito sa part na to. Kung mapapansin nyo, may space siya dito. Pag nasa traffic ka, yung paa mo kasi dito, pagbaba ng paa mo, mahirapan ka na, lalo ka ng bubuka ka. Dahil medyo, ito nga, nagkaroon tayo ng another space dito, mapapansin nyo. Ganyan kalaki yung space na dagdag. So, lalo ka ng bubuka ka ngayon. Kaya nung unang ginamit ko siya, medyo nanibago ako. Parang nagmukhang malaki talaga yung motor natin. And pag bumababa yung paa natin, tumatama yung paa ko dito sa gilid ng crash guard. Pero sa mga unang weeks ko lang naman siya napansin. Pero after 1 month or 2, medyo nasanay na rin ako sa kanya. Hindi na tumatama yung paa ko. Yun nga lang, inapansin ko sa kanya, kailangan mo talagang bumuka ka pa ng konti. Meron na rin pala tayo dito nakaabang na bracket para sa mga auxiliary light. Which is hindi ko rin nagamit dahil medyo mababa siya for me.
At ito naman ang ating Moto Wolf cup holder. Naging useful to para sa akin dahil nga mahilig ako magdala ng mga water bottle. Actually kasya dito yung mga 1 liter na bottle water. Depende sa design niya, kailangan medyo manipis lang siya. Unfortunately, hindi nagkasya tong aqua flask ko na 32 ounce dahil medyo mataba nga siya. Pero may nakita ako na aqua flask na 22 ounce na manipis lang, kasya siguro dito yun. At kung gusto mo ma-achieve yung ganitong camera angle view, ituturo ko sa inyo yung tricks kung paano ko nagawa ito. First of all, need natin ng 360 camera, invisible selfie stick, flashlight lamp holder, small rig super clamp mount. Ikakabit natin siya dito sa selfie stick, tapos ikaklamp natin siya dito sa may crash guard. Depende yan sa camera angle na gusto nyo ma-achieve. At ito naman yung flashlight lamp holder natin. Actually, pang flashlight talaga to. Naisip ko lang talagang gamitin siya dito dahil unang-una is saktong-sakto siya sa crash guard natin and adjustable siya. And very secured yung ating camera, hindi siya talaga malalaglag. Now, pwede na natin ikabit yung ating 360 camera. Depende yan kung gusto nyo nakababa or nakataas. But I suggest kung gusto nyo makita yung face nyo sa camera, kailangan i-adjust nyo yung lens na makikita nyo rin sa point of view nyo. Katulad ng ganitong setup. As long as nakikita ko yung lens ng camera, goods na yan. And now, meron na tayong maangas na camera angle view. Take note guys, tinanggal ko nga pala yung image stabilization dito sa editing ko, tapos konting color grading para magmukha siyang action movie. And dito naman sa ating handlebar heightening, okay naman siya, maganda naman yung looks niya. Ang naging issue ko lang dito sa style na to, medyo nataasan ako. Kaya medyo nakakangawit sa braso lalo na pag matagal ka sa traffic. Okay naman siya, mas mukha nga siyang adventure tignan. Pero after a week nga, medyo sumakit yung aking braso. Kaya sinubukan ko yung second option niya na medyo mababa yung handlebar niya. So ito nga yung ginawa nating adjustment. Inikot lang ni kuya yan para mas bumaba yung ating handlebar. And yan, kung mapapansin nyo dito, medyo bumaba na yung ating handlebar. At dito sa option na to, medyo hindi na naka-stretch out yung ating mga shoulder. Kaya hindi na siya nakakangawit. Kaya for me, mas okay sa akin yung ganitong setup. Lalo na kung city driving lang naman at laging traffic, mas madali na siyang i-maneuver or mas madali na yung kanyang handling. Now, before we end this video, stay tuned kayo para sa aking next vlog. I-review natin ang Dominator na nabili ko sa TDD Philippines and Pia horn na nabili ko sa Shopee na ipinakabit natin kay Boss Mike from Redline Moto. So, stay tuned for my next vlog. Don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Till next time, ciao!